Parang ginisa lang ng kanyang sariling mantika itong si Coach Ty Lue sa kanyang sinabi patungkol kay Paul George. Nalagasan ng isang malaking isda ang Clippers kay Paul George. Marami rin naman kasing mga usap-usapan na lumalabas na mas priority ng LA Clippers si Kawhi Leonard kumpara kay Paul George. Ngayon, nahaharap sa isang malaking katanungan itong Clippers, especially si Coach Ty Lue, yung kanilang head coach, kung sila ba'y mananalo ng mga laban o baka kampyonato pa gayong wala na si Paul George sa kanila. Ang naging diretsang sagot dito ni Coach Ty Lue, when you lose a guy of Paul George's stature, people think they can't win. I can't wait to prove everybody wrong. Akala raw ng mga NBA fans na to ay kung wala si Paul George, hindi na sila mananalo. Hindi raw makapaghintay na itong si Coach Ty Lue na patunayan niyan sa kanila na sila'y mali, na kaya nilang manalo ng mga laban at championship kahit wala na si PG-13. Ito'y umano naman ang samot-saring reaksyon. Marami ang nagpapakita ng suporta sa LA Clippers pati kay Coach Ty Lue. Subalit mayroong nagkomento na hindi nga kayo manalo-nalo ng laban nang kasama nyo pa si Paul George. Palagi nga kayong nag-choke sa playoff. Aba ngayon, sasabihin nyo pa na kaya nyong manalo nang walang Paul George. Nahirapan nga kayo na nandyan pa siya sa inyo. Sa panibagong NBA season, heto ang potential lineup ng Clippers: James Harden, Terrence Mann, Derek Jones Jr., Kawhi Leonard, and Ivica Zubac. Sa bangko, si Dunn, Highland, Powell, Batum, Bamba, Kai Jones, Porter Jr., Christie at Miller. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni Coach Ty Lue? Sa ibang balita, ayon pa kay Luka, ang paglalaro kasama si Luka at Kyrie Irving ay isang magandang ideya. Ayon pa sa kanyang palagay, siya raw ang missing piece sa Dallas Mavericks upang sila'y magkampiyon. We have a chance to do something special and win a championship. Malaking addition si Klay Thompson para sa Dallas Mavericks. Dagdag scoring, dagdag opensa mga idol para sa kanila. Marami ang nagsosuporta kay Klay Thompson. Baka siya ay magkaroon ng redemption. Babawi siya ngayon na nasa Dallas Mavericks na siya. Pero mayroon ding nag-aalangan sa kanyang kakayahan gayong wala na siya sa kanyang kapanahunan. Sa kanyang huling season nga sa Golden State Warriors, sa kanyang huling laban kontra Sacramento Kings, wala nga siyang naipuntos. Bokya from the 3-point line. Bokya lahat si Klay Thompson. Kaya parang malabo raw na magkampiyon ng Dallas Mavericks sa tulong ni Klay Thompson gayong siya'y lipas na sa kanyang prime. Well, para sa akin mga idol, mayroon pa rin kakayahan itong si Klay Thompson na tulungan itong Dallas Mavericks, especially na ibang-iba na yung kanyang posisyon sa Dallas Mavericks. Hindi na siya yung pangalawang option, hindi na siya yung pangalawang star, kundi pangatlong option na lang siya ngayon. Wala ng pressure, wala ng bigat sa kanyang balikat mga idol, at mabibigyan niya ng shooting itong Dallas Mavericks kung kinakailangan man, at dahil yan sa kanyang experience sa Golden State Warriors.